11 na tips sa pagbili ng bahay. Tara! Okay, so plano mo na bumili ng bahay pero dapat siguraduhin mo muna ang step-by-step process to make sure you don't make any mistakes and don't fall into any of the traps that many people in the past have fallen into. Bago ang lahat, ang pangalan ko po ay Richard Panuelos of the Panuelos Real Estate Group, licensed realtor at mortgage broker in the province of Alberta since 2012. Kung plano nyo bumili ng bahay in the near future at makapanood pa ng mga tips na mga katulad nito, hit mo yung follow and like button para masabaybayan nyo ang profile ko. I'm sure kapag finalo nyo ang advice dito sa video na ito, you will be able to buy a home without any major headaches, kaya simulan na natin. Number 1 is to evaluate your current financial situation. Siguro nga nagawa mo na ito pero gusto ko lang i-point out na hindi porket okay na ang income mo, pati ang pang down payment mo ay ibig sabihin ay okay ka na at ready ka na bumili ng bahay. Kailangan mo rin i-consider na magkaroon ka ng pera para sa emergency fund na in case na may mangyari sa bahay na binili mo ay meron ka dapat mapag-uugutan. Number 2 is kumuha ka ng pre-approval. Napaka-importante nitong step na ito kasi dito mo malalaman kung magkano ka maaprubahan. Mahirap naman na tingin ka ng tingin ng bahay tapos nag-make ka ng offer. Next thing you know, hindi ka pala approved sa bahay na binibili mo. The sooner that you get a pre-approval, the more and better information ang ma-acquire mo to get the big picture. Number 3, since alam mo na kung magkano ka maaprubahan, ang next step mo ay ang pag-budget mo ng additional cost katulad ng property tax at home insurance. Napaka-importante nito kasi maraming tao na nag-end up buying their first home pero hindi nila na-realize na may other expenses pala na involved. So you want to make sure that these are factored into your budget. Number 4, kumuha ka ng magaling na realtor. I cannot emphasize how important this is. Kailangan mo ng realtor who will represent you and is looking out for your best interest in the home buying process. Kumuha ka ng realtor na may years of experience at mayroong paninindigan. Huwag kang kumuha ng soft na realtor. Soft realtors are not good negotiators. You can't expect to get a ton of discount sa bahay na binibili mo kung ang realtor mo ay hindi marunong makipaghago. Napaka-importante nitong step na ito kasi ang realtor mo ang magtatawid sa iyo sa kabila para mabili mo ang bahay na gusto mo. Number 5, start viewing home based on your criteria. Kailangan mong i-determine kung saan community mo plano bumili, malapit ba sa school o sa work, brand new ba o pre-owned, anong type ng bahay, single detached ba, duplex, townhouse or apartment condo. Kailangan mo rin i-determine kung ilang rooms at ilang washroom, may garage ba o developed basement. Ito ang mga list na kailangan mong ipaalam sa realtor mo para malaman niya kung saan siya magsisimula when it comes to helping you in finding the right home. Number 6, kapag nakita mo na ang bahay na gusto mo ay mag-make ka na ng offer. Again, this is where a great realtor will be useful. A realtor that has a good negotiation skills will definitely save you a ton of money to protect your interest. You need to write an offer that includes financing, home inspection at condo document conditions. Financing conditions para may time ang mortgage broker mo na ayusin ang mortgage approval mo. Home inspection naman para ma-inspect mo ang bahay na binibili mo. Condo docs review naman ay para ma-review ng condo specialist ang condo documents ng condo na binibili mo. Sa offer mo rin nakalagay ang mga other specifics like magkano ang initial deposits mo, kailan ka lilipat sa bahay na binibili mo, anong appliances sa mga kasama at mga other terms na gusto mong idagdag sa pagbili ng bahay mo. Realtor mo ang mag-guide sa'yo dito sa pag-write ng offer. Kaya napaka-importante na may realtor ka to represent you on your behalf. Number 7, mortgage approval. Kapag mayroon ka ng purchase agreement, kailangan nang gawin ng mortgage broker mo ang mortgage approval. Dito na hihingi ng karagdagang documents para makumpleto na ang mga kailangan mo para ma-obtain ang mortgage approval mo. Keep in mind, ang mortgage approval is different from mortgage pre-approval. Ang pre-approval is to determine kung magkano ka maaprubahan. Ang mortgage approval is actually the approval itself sa pagbili ng bahay mo. Number 8, home inspection. This is not mandatory pero napaka-importante na ipa-inspect mo ang bahay na binibili mo para malaman mo ang mga nakatagong sira. Ang home inspection will be able to give you a clear picture kung anong status ng bahay na binibili mo. Normally, ang buyer ay walang kakilalang home inspector. Tanungin mo lang ang realtor mo. I'm sure i-refer ka niya sa magaling na home inspector. Number 9, meet with your lawyer. Once the mortgage approval is all done and nag-waive ka na ng mga conditions to purchase agreement mo, sisendan ng bangko ang lawyer mo ng instruction. Normally, kailangan mo makipag-meet sa lawyer mo 7 to 10 days prior to closing to do your final signing. Ang lawyer mo ay magpapapirma sa iyo ng mga documents para ma-transfer ang pangalan mo sa titulo ng bahay na binibili mo. Siya rin ang tatanggap ng pera na manggagaling sa lender mo at siya ang in charge na i-transfer ang funds sa lawyer ng seller. Number 10, tawagan mo na ang kailangan mong tawagan katulad ng utility company para ma-register mo ang heat, water at electricity sa bahay na binibili mo. Tawagan mo na rin ang cable at internet para kapag dumating ang araw na paglipat mo ay may account ka na sa kanila at naka-ready na for you to use. Kailangan mo rin mag-change ng address sa lahat ng mga sulat
sulat mo para masigurado mo na lahat ng mga sulat ay papatak sa bagong address mo. Number 11, possession day. Ito ang pinakapaborito kong step kasi ito ang araw na mapapasayo na ang bahay na binibili mo. Imi-meet ka ng realtor mo para i-hand over sa iyo ang susi. Ito na ang araw na pwede mo nang ilipat ang mga gamit mo. Ito na rin ang araw na tatandaan mo kasi ito ang araw na napasayo ang bahay na binili mo. O ayan, sana po nakatulong itong video na ito. Kung kayo ay mayroon pang mga katanungan, huwag po kayo mahiyang kontakin ako. Kami po dito sa Panuelos Real Estate Group ay handang sumagot sa inyong mga katanungan. Hindi po masamang i-follow po ako para masubaybayan nyo ang mga future videos na makakatulong sa inyo sa pagbili ninyo ng bahay sa pagdating ng panahon. Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi.